Yes, once again, good day to everyone sa buong kapuluan ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, sa aking mga tagapakinig, mga taga-subaybay at sa aking mga followers, lalo na din sa mga magsasaka, ay magandang araw po muli. Ito po ay ang pag-tugaygay po natin muli sa naitanim na mga ubi noong nakalipas na buwan. Kung di ako nagkakamali, umaabot pa lang ito sa di pa isang buwan mula nang mailathala ko at maipasahing papawid at maipakita sa inyo ang mga ubing na itanim. Ito po yung mga pilot project ngayong taon. Kung inyo pong makikita, halos sabay-sabay po sila kapag nagsimula na ang unang ulan nitong nakaraang buwan ng Mayo. Yes. Kaya yung mga nahuhuli ay iilan-ilan na lang po yan, mga nahuhuli dito. At ganon din po yung mga nakatanim na mga ubi sa Rocky Mountain Farm ay patuloy na rin po na gumagapang ngayong kasalukuyan dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Kaya kung nakikita po natin ay ito yung mga dati na naipakita ko sa inyo na wala pang tubo. Bali aabot pa lang po ito ng isang buwan. Ngayon ay ito na po siya at napakayabong. Kung mataba, kapag ganito ang uri ng baging na ating makikita ay talagang asahan po natin na malalaki po ito. Tumitimbang po ito ng 6 na kilo pataas. At kung mayroon man, mga 4 lang, no? 4. Yan, tingnan po ninyo. Yan. Mga nakatanim po ito sa mga lupa. O tingnan po ninyo mga humahabol. Ito yan. Bali sa isang sako ay 4 na baging kaagad. Yan, kaya marami po silang laman kapag tig-ani na. Ngayon, itong mga nakalagay po sa sakong ito ay pwede po itong hindi mamatay. Kasi pag oras na ang panahon ay mainit na, tulad nagsimula ay February up to May o April. Kasi ang Mayo, sabihin na natin hindi pa po umuulan, pero magtataka kayo bakit pagsapit ng kalagitnaan ng Mayo ay nagsisibol na po sila. Nagsisibulan ba? At kapag umulan, yan po ang bigwas ng mga baging sa buong kaubihan. Ngayon magtataka tayo, ito naman po ay kahit hindi po ito abutin ng halimbawa February, tig-init na. Kung ayaw po ninyong mamatay at magpatuloy ang pagyabong at paglago nito at paglaki sa mga naturang sako ay diligan po natin. Huwag naman masyadong yung parang akala mo bahana, no? Kailangan lang, yung katamtaman lang na mabasa siya at siya po ay magpapatuloy na gagapang at nagpapatuloy ang paglaki sa mga ilalim ng sako. Yan ang mga bintahe ng pwedeng imantini ang pagpalaki ng ubi sa mga sako. Basta tuloy-tuloy po na siya ay mahalumigmig pa. Ibig sabihin ay medyo basa. Huwag matuyuan na parang maging tigang, no? Kaya yan po ay mananatiling sariwa ang kanyang mga dahon. Tingnan po natin, no? Ang lalaki ng mga baging na ito, ibig sabihin sa ibaba pa lang ay malalaki na siya. Kung nakikita po natin sa lugar na ito ay napakalalaki ng mga baging nila. Ito po ay pangalawang taon na ngayon
Tingnan po ninyo. O ito. Ibig sabihin makikita mo dyan, napakalaki na yan. Sabihin na lang natin na mga 8 kilo na ang isang puno nito. Ayan o, tingnan po ninyo. Yan. Yan po ang mga ubing violet sa lugar na ito. At nagagalat po ito sa buong lugar ng Rocky Mountain Farm. Muli once again, thank you so much sa inyong pagsubaybay sa paglalad ko ng project na ito sa naturang farm. Magandang araw sa ngalan po ng ating mga magsasaka sa buong bansa. Thank you so much and good day again. Tolba.